Ayun, so welcome back guys dito po sa ating trading channel. So pag-usapan po natin itong si SquidPay natin or itong si company natin na si Premier Horizon naman. So isa sa mga naging hot stock sa ngayon dito sa ating PSE market, ito pong si PHA. So kung tandaan nyo yung kanyang recent na run up ng prices, so medyo explosive po siya. So in just a few months, ang lakas po ng galaw nitong si PHA natin. Pero alam natin sa ngayon, ang pinaka-main reason kasi is ito pong pagpasok nitong si SquidPay natin. Ayan. So, dahil nag-aaral tayo sa stock market, so titingnan natin yung mga structures nito si PHA. Kahit pa paano, alamin naman natin kung paano po yung pagkakabuo niya and then yung pagpasok po nitong si SquidPay po natin. So, yung mga naghahanap ng fundamentals, so hindi muna natin masasagot dito sa videos na to kasi ang discussions lang natin is yung structure po or yung movement nitong si SquidPay na magjo-join dito kay PHA naman natin. Okay? So, discuss po natin itong si PHA. Ayan, so welcome pa guys dito sa ating channel. So, pag-uusapan nga po natin itong si Premier Horizon natin or si PHA at yung pagpasok po nitong si SquidPay natin. So, yun nga, ang usap-usapan is yung backdoor listing naman niya. Tingnan po natin kung paano nabuo yung merging nitong si SquidPay sa ni PHA natin at saka ano pa yung mga plans nitong si SquidPay naman natin sa kanya. Then, check din po natin yung kanilang mga chartings naman. Okay po. So, discuss natin. So, paano nga ba nabuo itong si Premium Horizon PHA company natin at yung joint venture nila ni SquidPay. Plus, alamin na rin natin kung sino po si Premier Horizon naman natin. So, bago tayo magpatuloy, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So, sabi ko sa inyo, isa lang po itong vlog natin. So, ako po yung nag-aaral sa stock market and then itong mga information na nakuha natin is galing sa PSE Edge, doon sa website ng ating mga companies na pinag-uusapan, yung kanilang mga disclosures naman at sa personal interpretation natin sa kanya. So, as much as possible, sabihin natin, konting due diligence, mag-research pa rin po tayo tungkol dito sa mga companies na pinag-usapan natin bago tayo mag-invest sa kanila kasi hard-earned money yung madalas nating ipasok. So, medyo mahirap naman pag medyo hindi mo alam or kilala yung company na pinaglalagyan mo po ng iyong investment naman. Okay po. So, diretso na tayo dito sa ating discussions. Ayan, so una po nating pag-usapan yung company structure po nitong si PHA natin. So, hindi naman ganun ka-complicated yung company ni PHA. Meron lang siyang existing na 3 companies na hawak. And then yung pagpasok po nitong si SquidPay natin sa kanya. So meron siyang West Palawan Premier. Meron siya yung PGDI or yung Premier Geo Resources and Development Incorporated. At itong si Goshenland, isang property developer din po doon sa may Baguio City naman. Okay po. So, isa-isahin natin sila ng konti para malaman naman natin kung ano po yung ginagawa ng mga companies ni PHA po natin. Okay? So, unahin po natin itong si West Palawan Premier. So, ito yung itsura ng kanyang property. So, laki po niyan. So, ang ginagawa naman niya is WPPDC or yung West Palawan Premier Development Corporation is a master plan beach and mountain state in the heart of Puerto Princesa on the best island in the world. Ayan. So isa pong beach resort yung dinedevelop po nitong si PHA naman natin. So, WPP is the visionary developer of 850 hectare tourism estate located on the east and west Philippine Sea in Sitio Nagtabon, Barangay Bakungan in Puerto Princesa City in Palawan. So, property development or yun nga, beach resort development itong si West Palawan Premier po natin. So, next po natin itong si PGDI. So, Premier Geo Resources and Development Incorporated. So, makita mo dito sa mga pictures. So, parang mga construction equipment or vehicles po yung nakikita natin sa kanya. So, sino naman itong si PGDI? So, formerly Redstone Construction and Development Corporation, established in 2011. It was registered with the Securities and Exchange Commission in January 24, 2011, and company is engaged in the business of construction, earthworks for mining, real estate development, environmental protection, remediation, dam, dikes, flood control, and reclamation, including quarrying, hauling, earth moving, and heavy equipment rentals naman. So, ang pinaka-catch lang dito sa PGDI natin is yung kanyang mining
capability. Kasi last time, around few years back, meron siyang joint venture agreement with Mark Ventures, yung mga nagmamine ng mga nickels, at saka yung company natin na nickel na listed din naman sa ating PSE market. So during that time na meron silang joint agreement, so gumanda po ng gumanda itong si PGDI naman natin sa kanya. So wala siyang recent disclosures kung meron siyang connection ngayon doon sa mga existing po na mining companies naman natin. Pero capable siya for mining kasi marami siyang mga heavy equipments na ginagamit for mining purposes naman. Okay po. So next tayo. So ito naman si Goshen Land natin. So makita mo, mga apartments, condos po yung dinidevelop ni Goshen Land. So Goshen Land Capital is a homegrown real estate developer based in Baguio City, launching 18 master plan projects with over 3,000 units in its first 6 years. And the company continues to expand to emerging markets in nearby regions in Northern Luzon and in Asia naman. Ayan, so makita natin, ito yung mga existing projects last time po nitong si Goshen Land. So kung titignan mo na maigi, itong si Premier Horizon natin, so nagbe-venture siya dito sa mga property development, meron din siya mga beach resort development, meron siya mga mining development. So mostly mga construction po yung ginagawa nitong si PHA natin. Kaya medyo exciting, biglang pumasok itong si SquidPay natin kasi ibang-iba naman yung product line nitong si SquidPay. Naka-base po kasi ito sa financial technology. Ayan, so pag-usapan po natin si SquidPay. So ito naman yung template na makita mo kapag pumunta ka po sa website nitong si SquidPay natin. So meron siyang mga online payment system na ginagawa po dito. So ang main project po nitong si SquidPay, isa siyang contactless payment solution provider and is acquiring 55% stake in Premier Horizon Alliance or PHA natin to be used as a vehicle for its prospective backdoor listing. So tandaan natin yung backdoor listing at the Philippine Stock Exchange. So si SquidPay is owned by startup Marvin De La Cruz and his group is a payment solutions firm providing automated and contactless fare collection system to majority of public utility vehicles and transport network vehicles. So kung napapansin nyo, last time meron siyang mga projects doon sa bandang Baguio, bandang Pampanga, bandang Tarlac, and recently dito sa bandang Metro Manila, pumapasok na rin po itong si SquidPay natin. So maganda yung project niya kasi lahat to is electronic based. At then hindi po masyadong affected ng ating pandemic. Actually, malakas po yung demand sa kanya kasi yung direction po kasi ng ating government is pupunta po sa contactless payment system naman. Kaya biglang naging maingay po itong si PHA natin nang matuloy na po yung pagpasok nitong si SquidPay natin dito kay PHA naman natin. Okay? So next po tayo. So, ito yung katatapos na agreement between SquidPay sa PHA natin. So, nag-infuse kasi ng pera itong si SquidPay para makapasok kay PHA natin. Around 300 million yung una niyang binayaran. And then, meron pa siyang natitirang babayaran more than 600 million naman. Kasi yung total is more than 900 million yung kailangang bayaran ni SquidPay para matuloy po yung pagkakaroon niya ng 55% ownership naman kay PHA naman natin. So, pero dahil dyan, nag-increase ng authorized capital stock itong si PHA from 3 billion, ginawa po niyang 6 billion. And then, magsusubscribe itong si SquidPay natin ng 2.54 billion. So, yun nga po yung 55% stake niya dito kay PHA naman natin. So, bakit po ginagawa ni SquidPay yung pagbili ng 55% ownership dito kay PHA naman natin? So, ito kasi yung gustong pasukin nitong si SquidPay natin. Meron siyang gagawin na potential backdoor listing. So, ano ba itong backdoor listing? So, ito po yung definition ng Investopedia. So, a backdoor listing is one way for a private company to go public if it doesn't meet the requirements to list on a stock exchange. Essentially, the company gets on the exchange by going through a backdoor naman. So, medyo bago po kasi itong si SquidPay natin. So, kakaumpisa lang po niya around March 2020. So, last year lang siya. So, magwa 1 year pa lang po itong si SquidPay natin. And isa sa mga requirements ng ating SEC para makapasok ka sa public company is at least 3 years po na kumikita na yung company. So, medyo bago siya pero marami siyang capital. So, ngayon, bibili siya dito kay PHA natin. So, essentially, siya yung magiging major stockholder nitong si PHA. Parang pag-aari na rin po niya itong si PHA. And then, pwede na siyang mag-top up ngayon kung kailangan niya ng funds
papunta dito kay SquidPay na company naman niya. Ayan. So, yun yung pinaka main purpose ng pagbili po ng 55% stake ni SquidPay dito kay PHA para sa potential backdoor listing, which is very exciting kasi itong si SquidPay, mabilis po kasi yung growth ng ating company. Kaya makita mo mamaya sa price action, ang bilis ng galaw po ng kanyang mga prices naman. Okay? So, next tayo. So, tingnan natin ng konti yung financial statement this last quarter nitong si PHA natin. At makikita mo, medyo lugi siya last September 30, 2020 kasi meron siyang negative 11.9 million na retained earnings. So, lugi siya ng negative 11 million. As compared last time na wala tayong pandemic, kumikita naman itong si PHA natin ng around 91 million. Nung gumagawa pa lang siya ng mga real estate development tsaka mining activities naman. So, very timing nga po yung pagpasok nitong si SquidPay natin kasi makakatulong po siya sa financial statement nitong si PHA naman natin. So, once matuloy yung pag-backdoor list niya, so para na silang iisa, so makakatulong po yung mga kita ni SquidPay para matulungan po yung mga activities nitong si PHA naman natin. Okay po, so kasi meron siyang capital infusion na ipapasok naman. Okay, so isa pa sa mga activities na ginagawa ngayon ni SquidPay natin is yung mga joint venture. Kasi gusto nga pong pumasok sa cryptocurrency nitong si SquidPay natin. So last time nagkaroon siya ng joint venture or memorandum of understanding dito naman kay Abacor Capital Holdings. Kaya last time umakyat din itong si Abacor naman natin. So, basahin nyo lang po anong nakalagay dito sa disclosure. Pero nakikita natin is hawak kasi nitong si ABA, itong si Philstar Development Bank, which is gustong pasukin nitong si SquidPay naman natin. Kasi most likely, ito yung gagamitin niya para sa kanya digital banking license na yun nga, magkakaroon po siya ng cryptocurrency or pagkakaroon po ng electronic payments, electronic transfer. So, kailangan niya po ng mga digital license naman. Ayan. So, malaking tulong yan kay ABA. So, kasi itong si SquidPay, nagkakaroon din ng joint venture agreement kay Abacor Holdings natin. So, ito na nga yung pinakaabangan natin. So, ito pong launching natin, February 14. So, magkakaroon po ng buy and sell major cryptocurrencies using yung SquidPay natin in partnership with several virtual currency exchange and PhilExpress naman. So, eto nga po, very exciting yung pagpasok nitong si SquidPay natin dito sa cryptocurrency. So, alam niyo naman. So, pinupush ngayon ng isa sa mga kilala natin na investors at saka businessman, si Mr. Elon Musk, yung paggamit po ng ating mga cryptocurrency para sa mga business transactions. So, once matuloy yan, ang laking tulong po sa business nitong si SquidPay kasi global kasi itong cryptocurrency natin. So, hindi lang naman sa Pilipinas. So, pwede yung mga transactions sa ibang bansa naman. So, kaya napaka-exciting po yung pagpasok nitong si SquidPay po natin dito kay PHA naman natin. Okay? Ayan. So, next po natin. So, marami nagtatanong gaano ba kalaki itong si SquidPay natin. Kaya niyang bayaran ng 900 million itong si PHA natin. Kakaumpisa lang po nitong si SquidPay natin last March 2020, sabi natin. So, meron siyang lumabas na news last time. Galing po kay Tech in Asia. So, ang sabi niya, Filipino fintech firm SquidPay banks $2 million in Series A funding. So, naghahanap ng mga investors itong si SquidPay kasi nga lumalaki yung companies. And then last time, nakapag-raise po siya ng 2 million. At isa sa mga nakalagay sa article na to is yung kung gaano po kalaki sa ngayon itong si SquidPay as of December 2020. So, medyo delay yung news natin sa kanya. So, makikita mo dito, nakalagay is meron siyang post-money valuation of 1.1 billion pesos or US $22.9 million. So, ang valuation po ngayon nitong si SquidPay natin is nasa 1 billion peso naman. So, gaano kalaki yung 1 billion as compared doon sa mga existing na electronic payment systems natin. So, ang pinaka-famous sa atin sa ngayon is ito pong si GCash naman natin. So, para makita natin kung gaano kalaki itong si SquidPay natin, so alamin natin kung magkano po itong si GCash based sa kanyang valuation sa ngayon. At based sa mga research natin, nakita natin is nasa 50 billion po ang valuation ni GCash naman natin. Pero hindi natin makita yung reflection ni GCash
doon sa business niya na nakalist sa ating stock market, si Globe. Kasi hindi naman masyadong gumagalaw yung prices po nitong si Globe naman natin. So masyado nang mabigat si Globe, hindi na po maiiangat kahit medyo okay na okay po yung business nitong si GCash naman natin. Samantalang itong si SquidPay, kakaumpisa pa lang niya, kapapasok niya dito sa ating stock market pag natuloy yung kanyang backdoor listing through PHA po natin. So yung potential for growth is nandun. Kaya nga po dinudumog ng mga traders sa investors itong si PHA natin dahil sa pagpasok po nitong si SquidPay naman natin. Okay? So punta tayo sa mga chartings and then pag-usapan natin kung ano na nga po ang possible na next direction po nitong si PHA naman natin. Okay, doon sa mga naghahanap po ng mga websites ni SquidPay. So meron po siyang official Facebook page. Ito po yung SquidPay, i-type niyo na lang facebook.com/SquidPay. And then makikita niyo po dito yung kanyang mga updates. So nakita natin latest is yun nga yung ating cryptocurrency which is dapat February 14 is ma-launch na siya. So kanina nung tinitignan ko itong page na to, meron daw pinost dito with regards sa completion ng 100% acquisition naman ni SquidPay doon sa ating pinag-usapan kanina na isa sa mga partners po niya. Pero mukhang tinanggal muna. So alamin po natin sa trading days natin kung ilalabas po niya ulit yung information na yun. So medyo confidential pa siguro kaya tinanggal po niya dito sa kanyang post naman. And then meron din po siya, meron siyang Twitter account. So ito din po yung mga base sa kanyang website is nakalink itong ating SquidPay na Twitter account naman. So sa mga naghahanap ng mga news related sa kanya, so i-follow mo itong Twitter account niya, kasama po yung ating Facebook page naman sa kanya. Okay po. So punta tayo sa kanyang charting. So makita mo sa ngayon, medyo maganda po yung galaw ng price action nitong si PHA kasi magbe-base lang ako dito sa indicator. So unang-una, ang gauge natin is above 50, medyo bullish siya. Plus, medyo pa-uptrend yung direction ng RSI. So, last Friday or Thursday na trading natin, nagkaroon siya ng drop, nag-resist po siya. At makita mo, nahirapan siya umakyat dito sa above 3.2 level or 3.3 yung previous 52 weeks high naman natin. Pero anyway, makita mo naman sa mga price action saka sa mga indicators natin is medyo bullish po ng konti yung ating mga traders. And then makita mo dito, so bago kasi nagkaroon ng infusion ng capital itong si SquidPay, ang presyo po kasi nitong si PHA last time is nasa 0.30. So ngayon makita mo, after a few months lang ng trading natin, umakyat na siya ng more than 682%. Kasi pag natuloy yung backdoor listing po nitong si PHA natin, so magiging isa na sila ni PHA naman natin. Magiging magkasama na po si SquidPay sa si PHA. So may infuse na lahat ng mga earnings nitong si SquidPay natin dito kay PHA. So magiging maganda po yung results ng kanyang valuations and then potentially aakyat pa yung prices po nitong si PHA naman natin. Ayan. So although hindi pa naman tapos yung kanilang ginagawang merging or backdoor listing, so antabayanan po natin yon kasi yun yung magiging catalyst natin for the future. Aside doon sa mga nakikita natin dito sa kanilang mga post, yung ating cryptocurrency, plus yung mga projects po nila. So ang dami po kasi dito sa kanyang Facebook, marami silang mga lugar na pinupuntahan, marami silang pinupuntahan ng mga businesses at yun nga nagpapalaki itong si SquidPay naman natin. Okay po. So hopefully mabasag na niya yung kanyang pinaka main resistance and then ang next resistance level natin sa kanya, magbe-base ako dito sa kanyang monthly chart is medyo nung nag-umpisa siya. So lagyan natin ng line para makita natin is around 3.83. So medyo malapit na rin yan based sa current price action. So magandang abangan kung makaka-breakout itong CPHA. Ayan. So overall trend is uptrend. Makita mo naman dito sa kanya. And then yung pinaka main support, yung mga naghahanap ng support lines kung sakaling hindi matuloy yung kanyang cryptocurrency kasi kanina medyo tinanggal po yung post is nandito naman sa ating around 2.6 pesos na support naman. So pag tumingin ka sa kanyang net foreign buying, last Thursday na trading natin is meron siyang 17.93 million. At then makita mo, may konting accumulations po yung ating mga foreigners. So meron din silang in-anticipate na good news dito po kay PHA naman natin. Okay po. So sana makatulong sa iyo yung informations na nilagay natin. So sabi nga natin, this is personal analysis. So hindi tayo fundamentalist or
So kung naghahanap po kayo ng mga valuations nitong CPHA plus yung pagpasok po ng SquidPay natin, mag-abang po tayo sa review ng ating mga brokers naman. So yung mga brokers natin is nagbibigay ng mga valuations. So mga financial analyst po kasi yun nandyan. So mas reliable po yung kanilang mga information naman. Okay po. So yun lang. Sana makatulong po yung mga analysis natin and then yung current structure ni PHA saka SquidPay po natin. So maraming salamat po sa inyong panunood. See you again in my next trading vlog.